Alright, ang next topic natin today is Bootstrap 5. Quick styling and layout. Ang meaning niyan ay meron siyang mga ready-made na CSS design and JavaScript functions para mas mapadali ang building ng ating website. Okay, kung paano natin gagamitin to, let's begin. Punta tayo kay Bootstrap 5. Bootstrap 5. Introduction, ayan. Then, kung paano natin siya may apply sa ating gawa tayo ng page, another page. Bootstrap.html. Template lang ulit. And then, nilalagay yung CSS resources nila dito sa header. Paste lang natin dyan. And then, yung JavaScript ay nilalagay naman sa baba ng body. Alright. Ayan ang best practice dyan. Anong sabi ni ChatGPT? Next topic natin, grid system, container row call. Sa grid system, may shortcut tayo dyan na dot container tab. Magkakaroon siya ng div. Ganyan, then dot row container row and column. Dot call. Lagyan natin ng column 1. Call means column 1. Call. Lagyan natin siya ng background para makita natin siya. Background, primary. Ito yung mga CSS class names na built-in sa Bootstrap. P-3 equals, meaning yan is padding 3. Saan natin may makikita to? Ilalagay natin siya dito sa URL bootstrap.html kasi yun yung file natin. Ito na siya. Uy, nasave ko. Okay. Ngayon, kung gagawa tayo ng marami, 2, 3, baguhin natin mga color, success, and then warning. Bang. Papansin nyo, meron siyang tatlo na magkakatabi. Ganun lang siya, yung mga column. Anong next topic natin? Typography, headings, text muted, lead, display. Dito naman sa typography na to, kuha tayo na H1. Lagyan natin dito sa isa, grid system. Bawa, H1, H2, class display 1, display 1, display headings. Check na natin. Ayun, display heading, ang laki yan. Lagyan natin ng konting gap. Naka 100 tayo, no? Display heading. Display 1 ay yung size. And yung lead daw na sinasabi. Tignan natin. Okay, mali tayo. Lead. Class. Lead.
lead class name. This is a lead paragraph. Check natin. Ayun o. Ayun yung style niya. Medyo maangas-angas siya, no? Text muted. P class equals text muted. This is a muted text. Ano bang pinagkaiba niya? Muted siya, parang medyo grayish siya, guys. Medyo hindi lang siya ma-highlight dahil almost the same sila. Anong next topic natin? Buttons. Color, sizes, outline. Alright. Buttons. Sa mga button color natin, button colors, no? Sa class lahat yan eh. Class BTN. Ito yung default. Check natin. Default. Wala siyang makita. Kasi wala siyang display primary. Button yan, no? Pero walang makita, di ba? Kasi wala pa. BTN. Ito siyang BTN primary. Ito itsura niya by default. Try natin yung BTN success. BTN large. LG equals large. And mas malaki siya sa normal size. Try naman natin si outline. Danger. Outline button. Tanggalin natin si large. Outline BTN. Ayun, medyo mas mahanga siya, no, guys. Pag ino-hover may animation. May hover effect, ano. Ano pa bang ito topic natin? Sizes. Ito na yung sizes. BTN SM. Gawin natin BTN SM to. Kung may large, may SM. Ito yung regular, large, small. Okay, ganyan lang siya. BTN. Mga built-in feature ni Bootstrap 5 lahat yan. Next topic natin is forms, floating labels. Forms. Alright. Sa forms naman is gawa muna tayo ng container. Dot container tab. Then, ganyan. Input groups, floating labels. For input groups, gawa tayo ng input group tab. Ay, mali. Group tab space. Gawa tayo ng input group text. Then yung input text nya. Input text, class name, form control. Form control. Placeholder equals username. Username. Check natin yung itsura nya. Ganyan natin ang BR sa baba. Yan, angas, no? May ganun, no? Yung username may at.
Usually pag ganyan, email ang nilalagay. Pwede ring mga images ilagay dyan, pero yan na muna. For floating labels, gawa tayo ng form floating, and then sa loob niyan merong input, then class is equals to form control, and then placeholder equals name. Sample lang naman eh. Then dito lalagay natin yung label name. Ay no, angas no. Pag kinlik mo, maangat lang siya no. Dito kasi nawawala. Pag nag-type ka, nawawala yan. So mas para sa akin, mas maangas yung floating label. Alright. Ano pa ba? Input, groups, floating label. Okay, natakal natin lahat. Ganda. Navbar, basic navigation bar. Gawa muna tayo ng header. Basic navigation bar. Sa navbar naman is may template na dito si Bootstrap navbar. Ayun o, search lang natin navbar, kakopy na lang natin yan eh. Ayun o, may iba-ibang design dyan. Ito, try natin to. Copy natin yung code na yan, paste natin dito. Hindi mo kailangan intindihin lahat yan. Navbar, ayun na siya oh. Ito yung mga nakikita nyo sa headers ng mga websites, mga drop down. Nawawala yan minsan kapag full, ayun o, kapag full screen kayo, then nagkakaroon siya ng burger button, burger na bar pagka maliit yung screen size nya. Automatic na siya sa Bootstrap. Ganda no, lupit. Sa cards and modals, ito malupit tong modals guys. Gamit na gamit ko rin to sa work. Cards and modals. Gawa tayo ng card. Ganyan lang. And then card body. Mali. Card body, merong card title. H5. Card title. Then sa baba niya merong card text. Class card text. Then some text. Then try natin maglagay ng button. Class btn primary. Check muna natin ano itsura nya. Modal. Ito yung button ni modal. Ito yung card and modals. Ito yung card. Lagyan natin ng margin to siguro. Margin dito sa Bootstrap is M-1 to 5. Gawin natin 5. Ayun, nagkaroon siya ng margin.
5%. Alright. Um, Next natin is mapagana yung button. Lalabas yung modal. Kung ano yung modal, makikita nyo guys. Malupit yan. Search natin yung modal. Hindi natin kailangan kabisaduhin yan guys. Kailangan natin is maging pamilyar. Ito. Kakapi lang natin to. Ito yung modal. Lagay natin sa baba. Paste lang natin dyan. Pag-refresh natin, wala kayong makikita. Kasi kailangan muna natin mag-click ng button bago mapalabas yung modal. Paano natin mapalabas yung modal? Kakopy lang natin to. Lagay natin sa button na gusto natin i-click para lumabas yung modal. BTN primary, naulit lang. Delete natin to. Ito yung mga basic requirements para sa modal. Data BS toggle and data BS target. Ito yung target is naka-hashtag siya. Since naka-hashtag siya, dapat ito yung ID rin nung kabila nung model. Okay. Card model. Since ito yung target natin na mapalabas na model, nalagay nating ID sa model na to is to. Yun lang yung pinalitan natin. Let's check. Palitan natin to. Title, card model, okay. Refresh. Okay, ayun yung card model. Angas no, pagka may kinlik ka, may lalabas na ganyan, may animation pa siya. Kung paano nyo siya gustong lumabas, merong mula sa baba, pataas, merong mula sa gilid, pa gitna. Up to you guys, search nyo lang. Sa ngayon, ito lang muna. Okay. Next topic is alert. Alerts and badges. By the way, kung nabibilisan kayo guys, pwede nyong i-replay ng i-replay ha. Gets nyo yan, magigets nyo rin yan guys. Sa alerts and badges is marami siyang features si Bootstrap Alerts. Ayun o. Sample niya yun, ang ganda no. Copy lang natin yan. Itong gusto ko dyan eh. Danger. Copy lang natin. Bang, di ba? Dito napapasok yung kapag lalabas lang tong danger alert na to kapag nag-JavaScript na kayo. Ganun lang. Meron pang iba yan. Badges. Ano yan? Badges. Badges naman is yung parang notif, no? Ganun, no? Copy natin yan. Check natin. Itsura niya. Ayun, no? May notif, no? May badge. Ito yung badge yung 99. Ito yan, 99. Pang notif. Notification count. Anong next topic natin? Tables na tayo agad. Ang bilis lang ng Bootstrap, no? Ulitin nyo na lang pag medyo napapabilis tayo, ah. By the way, kung nabibilisan kayo is ready-made template naman siya kasi. Kaka-copy paste nyo lang yan. Ang dapat nyo lang maintindihan yung mga class names na pwede nyong i-edit. By the way, yung card, extra ko. Singit ko lang yung card para mas maangas siya. Nilalagyan ko siya ng ano eh, shadow. Shadow. Bangay no? Angas no? Yun lang. Share ko lang. Game, balik tayo sa topic. Dito na tayo kay tables, stripe, hover. Ito, basic lang din to kasi copy paste lang to. Table. Sa table naman is merong ganyan. Merong ganyan. Mga colors niyan. Merong ganyan, merong ganyan. Merong na-hover. Kung papansin nyo, ito wala oh. Ito may hover effect to. Ito yung magandang table. Mga ganyan. Ayun yung mga ganyan table. Copy natin yan.
Copy muna natin yung table. Ano ba sample na table dito? Ito. Ito yung structure niyan. Table, okay. Gawin natin yung card to. Card, para maangas-angas siya. Shadow. I-wrap natin sa loob ng card itong table. Bang. Lagyan natin ng margin. M5. Bang. Maangas na siya. Gusto nating magkaroon ng hover effect. Punta tayo dito kay sa mga sample nila. Lalagay lang daw natin ng class name na table hover. Table hover. Bang. Nagkaroon na siya ng effect. Ngayon, kung gusto natin ng table stripe, yung alternating yung color, no? Idadagdag lang natin ganyan lang. Bang. Alright, tapos na tayo sa stripe and hover. Expansive utilities, Dina, Disa, etc. Let's check kung anong pwede nating i-topic dyan. Yung responsive design is ginagamit to para sa mga iba't ibang screen sizes, lalo na sa mobile design and desktop design. Automatic na siyang nag-response depende sa para hindi gulo-gulo yung sizes nung elements, mga code, mga ganyan, no? Alright, tingnan natin. Responsive utilities. Medyo advanced na pala to, guys. Wag na to. Okay, let's move on to the next topic. MySQL na agad, guys. Mabigat-bigat yan. Let's go.